So what is up sa inyo, no, mga katribo? It's me again, Aaron TV, and welcome back to my channel. Kapag bago ka dito, please like, share, and subscribe. So for today's video, tuturuan ko kayo kung paano maglilinis ng panggilid ng ating motor na Honda Click 125. Yeah! Para sa mga hindi pa nakakaalam kung paano maglinis ng kanilang panggilid or CVT, ito ang tamang video para sa'yo. So gagamit lang tayo ng Kobe na Power CVT Spray or CVT Cleaner. Also, pwede rin to sa throttle body cleaner. Ayan o. Then, gagamit lang tayo ng impact range para mabilis ang ating gawaan. Okay? So, step by step tutorial. Tapusin nyo itong video na to at makakatulong ito ng malaki sa inyo. Kung gusto nyo magtipid, kung gusto nyo matuto, ito ang video para sa inyo. Let's go! Alright mga katribo, so bago natin baklasin ang ating panggilid o cover ng ating panggilid, kailangan muna nating humanap ng lagayan ng mga panggilid natin or yung mga components natin sa loob ng panggilid para dito natin sila lilinisan. Ayan, so nakahanap tayo. Then, first step natin, babaklasin natin lahat ng mga tornilyo dito sa ating CVT cover. Let's go! Alright, so sa pagtatanggal ng ating cover sa ating panggilid, gagamit tayo ng 8mm. Yan, 8mm na close wrench. Alright? Ang pihit mga katribo is pag ganon, pataas. Laging pataas lang yan mga katribo. Yan. Naririnig mo yung yan, diba? Napakadali. Nanim. Medyo marami tong tornilyo na to mga katribo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 na tornilyo mga katribo yan. 8 na tornilyo. 9, 10 pala. 10. Napakadali pag may ganito kayong tools mga katribo. Para ka lang naglalaro. Ilang beses ko naman na itong nagawa kaya hindi na rin bago sa akin. Alright. Tapos, ihilahin lang natin ito mga katribo. Ayaw. Ayaw boy. Tanggalin muna natin mga tornilyo. Ako pala mga katribo, every 2 months ako naglilinis ng ating panggilid para ma-prevent yung ating panggilid syempre. Napakahalaga nito mga katribo dahil ito yung transmission ng ating motor na kapag napabayaan natin, malaki ang magagastos natin technically. So dapat hindi natin ito pinapabayaan mga katribo. Kaya dapat aaralin ninyong maigi dahil alright. Woo! After 10 years. Pinahirapan ako na ito. Tanggal mga katribo. Dumi, sir. Alright. Ito ang ating panggilid. Alright mga katribo, so tatanggalan natin yung ating cover. Dito na siya. So ito na yung ating panggilid. So sa pagtatanggal ng ating pulley, gagamit tayo ng 22mm na socket para dito sa ating impact range. Kaya nakalagay dyan yan. Tapos dito naman sa ating wing bell, ang gagamitin naman natin ay 19mm na socket para din dito sa ating impact range.
Alright, so para malinisan natin yan, kailangan nating tanggalin ng buo ang ating panggilid para malinis natin yung mga components niya na nandyan. And para i-check na rin natin yung ating bola. So napakahalaga ng pag-check ng panggilid, pag-check ng bola, pag-check ng belt, pag-check ng bell, and everything dito sa ating panggilid set. So sa mga hindi nakakaalam, ang ating panggilid ay speed tuner. Speed tuner. Ang hindi pa lang speed tuner dito ang ating torque drive. Alright? So, tanggalin na natin ang ating pulley. Napakalaking bagay talaga pag may impact wrench mga katriko. Mabilis lang yung pagtatanggal ng pulley. Tigas ah. Ayan. Isa-isa nating tanggalin yung components ng ating pulley. Ang dumi. Dali lang natin. Ang ating drive face. Ayan. Medyo kinalawang na yung ating kailangan talaga ng malinisan. Tingnan natin ang ating bola kung okay pa ba. Iangat natin ito. Uy, all goods pa ang ating bola. Pero kung mapapansin niyo, marumi ang ating pulley. Okay? So tatanggalin natin ito ng buo. Ang dami oh. Look, ang dami. Lagyan natin sa ating lagayan. Lahat ng component. Ayan oh. Nakalagay. Next naman natin tatanggalin ang ating torque drive. Ito medyo mahirap tanggalin to pero subukan natin. Yo sir, pwedeng hindi ka matanggal sir. Ayaw, tumigas na naman ang ating torque drive. Saan natin matatanggal yan? Mali, sir. Putik ka. Ibay mo ah, sir. Sauce. Nalilinisan lang natin yung ano ba kasi nangyari dyan? Alright mga katribo, so natanggalan natin dito sa may ating pulley side. Ang problema ko lang is hindi ko matanggal itong sa ating wing bell dahil tumigas na naman itong tornilyo na to. Hindi ko alam kung paano ko, siguro sa kasa na lang. Pero ang malilinis lang natin ang ating pulley. Hindi natin matatanggal to. So yung last time na naglinis ako, natanggal ko naman to gamit yung impact wrench natin. Pero this time hindi. Ewan ko, tumigas na naman siguro tong part nito. Comment down nga below mga katribo kung nararanasan nyo rin ba tong issue na to sa inyong wing bell. So ito na lang muna siguro ang malilinis natin mga katribo dahil oras naman na. So yan. Ngayon, napakarami di ba? Napakarami. So tamang paglilinis na panggilid pero hindi natin magagalaw tong ating wing bell. So sad. Let's go. Alright, sa mga katribo gagamit tayo ng brush.
Yan, nagawa ko lang doon sa loob para doon sa ating panggilid. Okay? Wala, hindi natin matatanggal yung ano eh. Yan, alisin natin itong mga dumi na to. Sayang, hindi natin mapilinis ng maayos yung ating panggilid. Ay. Okay pa naman ang ating belt. All goods pa yan. May mga gatla lang yan. Pero all goods pa yan. Ang problema yan. Yan, pupunasan natin. Siyempre. So ngayon, dito tayo sa ating pulley. Gagamit tayo ng CVT na Kobe. So, sprayhan lang natin ito mga katribo. Spray. Yan. Lahat ng components na dapat i-sprayan mo. Yan. Tapos, syempre, doon din sa ating panggilid. Para malinisan. Alright. Ano yan? Saka natin pupunasan. So mga nagtatanong kung paano gagawin din yung paglilinis dito sa part na to. Syempre tatanggalin mo lang din yan, then i-sprayhan mo lang din ng cleaner. Alright, so dito tayo. Para malinisan natin to mga katribo, kailangan nating punasan. Dahil dito may mga ano dito dumi, alikabok, buhangin, ganun. Makikita dito sa ating pulley pala. Sorry. So dapat malinis yan, malinis na malinis. Itong pulley natin mga katribo naka-angle yan. Kaya iba yung nagiging performance nito kapag high speed. Tapos ito ang ating daanan ng pulley ay ng bola is naka-groove. Ano, kung mapapansin nyo, naka-groove yan. Ano. Kaya yung daan ng pulley hanggang dito. So expect mo talaga na hanggang dyan yung daan ng pulley. So expect mo talaga na may dulo. Yan, okay na ang ating pulley. Ito naman tayo sa ating isang part ng pulley ulit. Para doon sa mga nagbabalak na mag-DIY, sundan nyo lang yung step by step tutorial natin. Yeah! Make sure nyo na huwag nyo na siyang papalikabukan kapag nalinis nyo na. Ito medyo kinalawang. Gawin natin ang kalawang. Linis na. Next, itong ating drive face. Okay pa naman yung ating mga slider piece, kaya all goods pa yan. Saka lang naman hindi magiging okay ang slider piece kapag umuuga na to. Ito, lagi niyong tatandaan. Kapag naglinis kayo, i-check nyo lahat ng components ng inyong panggilid para iwas na rin sa sa mas malaking gastos, di ba? Prevention is better than cure. Always remember mga katribo. Ayan. So medyo kinakalawang na. Hindi ko alam kung bakit. Ano yung nagiging cost nito? Kinakalawang na. Lastly, yung ating bola. So ang bola natin dito sa ating panggilid ay 14 grams. Straight yan mga katribo. So dito naman sa bola, titingnan nyo kung may mga kanto-kanto na. So far dito naman sa bola ko, wala pa naman. Nga pala mga katribo, tuturuan ko kayo kung paano tamang paglalagay ng bola dito sa pulley natin. So ito lang, ganyan lang. Yan, ganyan lang siya. Lilinisan mo lang isa-isa yung bola para matanggal yung mga lilinisan lang. Isa-isa mong lilinisan yan mga katribo. Siguraduhin mong malinis. Usually kasi nagkakosto ng dragging kapag marumi yung ating panggilid. Yun yung pinaka number one effect niya. Ano yung dragging? Yun naman yung delay na response ng throttle. Tapos maingay na panggilid. So, dapat talaga nililinisan every 2 months ang panggilid. Ganyan lang naman kasimple. Para sa mga nagbabalak, mag-DIY, ganyan lang naman kasimple ang paglilinis ng panggilid. All goods pa yung ating bola. Matibay yung ating bola eh. KDC yung ating bola. Alright. Yan lang. Ganyan lang ang placement ng ating pulley tsaka ng ating bola. Now, gagawin natin, kukunin natin yung slider piece natin, tapos i-cover natin siya dito. Yan. Malalaman mo na hindi na okay yung slider piece kapag ito nauga na to.
Yan. So far dito, hindi pa naman. So okay pa siya mga katribo. So ganyan ang placement ng, linisan din natin dito. Ganyan ang placement ng pulley at saka ng ating slider piece at saka ng bola. Yan. Alright. So kayo naman, ibabalik na natin tong ating pulley dito sa ating paggilid. So sa paglalagay naman nito, naka-placement siyang ganyan. Alright, ganyan siya. Then, papasok mo siyang gano'n, okay? Ay, may nakalimutan tayo. Sorry! Yung ating palang bushing. Ilalagay pala tong bushing. Sorry, nakalimutan ko. Ayan, ganyan. Tapos, ilalagay siyang pag ano. Yan, yan. Tapos, ilalagay mo yung belt. Dito sa belt, may technique yan eh. Yan o. Yan. Ganyan lang siya. Yan lang yung tamang paglalagay ng belt. Linisan din natin yung ating belt. Kasi dito nagmumula yung mga alikabok. Alright. Next naman, ilalagay natin yung ating magic washer. Bakit tinawag na magic washer? Para lang ito sa mga nakapanggilid, syempre. Sprayan na rin natin para mas okay. Para malinis, diba? Magic washer. Doon natin ilalagay yan. Then, saan ang ating pulley? Yan naman ang ating pulley. Pag nalinis naman na natin siya, pwede na natin siyang ibalik ng pangganito. Alright. Yan. Then, yung ating washer. Ako ang ginagawa ko kapag nag-first time kong mag-DIY ng isang bagay, especially dito sa ating panggilid, ibinibideo ka muna yung pagtanggal. Para kapag ibinalik ko, alam natin, di ba? Yan. Tapos, ang ating, syempre, tornilyo. Okay. Linisan na rin natin. Alright. Alright. Dito na natin ang impact range. Okay. Last. Okay. All goods na yan. Saka ko na lang ipapalinis yung torque drive natin. Kapag nagpalit na tayo ng 1000 RPM na clutch spring. Kasi bala ko upgrade ng parts pero sa matagal pa. Alright, paturugin na natin to. Alright. Alright, so mga katribo, ito na. Nalinis na natin yung ating pulley and opportunity, hindi natin nalinis tong ating wing bell. Itong torque drive na part. So, all goods naman na siya. So, kailangan na lang natin is linisan itong ating cover and ating air filter. Alright? Alright mga katribo, so bago natin ilagay o ibalik yung ating cover, kailangan muna nating lagyan ng high temp grease itong part na to. Alright, lagyan muna natin. Matagal na tong high temp grease na to eh. Tapos Kobe pa yan. Kobe! Tapos Kobe pa to. Kobe! Baka naman, diba? Ayan, lagyan natin. Dahil ito lang yung ginagawa ng mekaniko eh. Gawin din natin, diba? Yan, iubos na lang natin. Yan. Hindi ko alam kung ano ang purpose yan, pero since ginagawa ng mekaniko, edi gawin na rin natin, di ba? Then, lilinisin na rin natin yung ating mga tornilyo, di ba? Para hindi mag-stuck. Lapatan na rin natin ng CVT cleaner para malinis. Oh, di ba?
para malinis. Para malinis na sila. Alright, kasi balik na natin. So paglalagay naman yan, ganyan naman. Kung paano natin tinanggal kanina, ganun din natin siya ibabalik. Alright. Yan, hanap mo lang yung butas. Kung saan yung pinaka. Butas niya. Yan, we're in position. And pak! Pak! Yan na siya kadali, mga katrib. Yung dalawang mahaba, dito yon sa dito na banda. Ayan. Yun mo nang unahin natin. Huwag niyo munang ihigpitan. Basta kapag naramdaman nyo na, kumapit na yung tornilyo, tigilan nyo na. Yung dalawang maiksi, huwag mo nang ihigpitan. Tapos yung mga mahahaba, ay isang maiksi pala, dito pala sa ilalim. Kasama ng preno, ay yung cable ng preno. Tapos yung mga saktong haba lang naman, dito lang naman sila. Alright. Kapag na-i-place naman na natin yung mga tornilyo, pwede naman na natin siyang higpitan. Pero yung higpit dito mga katribo, saktuhan lang din. Hindi yung pwedeng higpit talaga na sobrang higpitan nyo dahil nahirapan kayong magtanggal ng cover ninyo sa susunod. Kaya dapat, ayan, saktuhan lang yung higpit. Yung masyadong higpitan. Pero hindi na rin kayo mahirapan. Okay, pwede natin higpitan itong mga katribo. Okay. 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 Yung dalawa sa gitna. Okay. Pag tumunog na sila, okay na yan. Okay. Double check nyo. May maluwag na part. Alright. Tada! Tada! Tapos na ang ating panggilid. Alright mga katribo, so natapos na nating linisan ang ating panggilid, as you can see. And ngayon naman, lilinisin natin ang ating air filter. Kasi sabay na rin yung nililinis eh. Parang paglalagay din yan ng oil, tapos gear oil, tapos CVT at air filter. Diba? So, puno muna natin tatanggalin is itong mga tornilyo ng ating air filter. Madali lang naman to, pupunasan lang naman to. Let's go! Kaya to. And tada! Alright mga katribo, so ito yung ating air filter. Napakarumi na naman. Maging yung ating cover, marumi na rin. Na naman. Ayan. So, lilinisan lang natin yan mga katribo. Linisan natin. Kakalinis ko lang naman yan nung mga nakaraan eh, kaya all goods pa rin. Ayan o. Pupunasan lang naman natin mga katribo. Tapos ipakpak. Ayan, ganyan lang naman. Ayan. Hindi pa tayo nakakabili ng disposable na air filter. Siguro sa mga susunod na lang na project natin. Baka naman may gusto mag-sponsor dyan. PM nyo lang ako. Aaron Bunao, no? Ang linis niya. Punas-punasan mo lang yun. Yun lang naman yan. Ito. Punasan mo lang din to. Kakalinis ko lang din to kasi mga katribo, kaya medyo hindi pa siya ganun karumi. Siyempre, it's part of our maintenance, diba? And balik na natin. Tapos na. Pwede naman to after 2 months. Alright. Ibalik ang ating cover. Alright. Alright.
astig na ito, no? Siyempre dito, hindi na natin maaabot. Kaya... And... Okay, intact. And... Okay. Make sure ninyo mga katribo na kapag naghigpit kayo, hindi masyadong mahigpit, hindi rin masyadong maluwag. At kapag binaklas nyo ulit, matatanggal ninyo. Alright, that's it. Nakapaglinis na tayo ng panggilid at nakapaglinis na rin tayo ng ating air filter. Alright. Ayan, so all goods na tayo mga katribo. So nakapaglinis na tayo ng panggilid, nakapaglinis na rin tayo ng ating air filter. Yan, so nakatulong tong video na ito mga katribo. Please like, share, and subscribe. Tapos kung gusto niyo pang matuto ng iba pang mga tutorial tungkol sa Honda Click 125, ayan, Honda Click 125, Honda Click 150, same lang naman yon. Dito lang kayo sa channel na to. Keep supporting me guys, dahil malapit na nating mahit yung 5,000 subscribers. So kapag hindi ka pa nakapag-subscribe dito sa channel na to, please like, share, subscribe. Ganun lang kasimple. For more tutorials or tune into this channel, paabutin natin hanggang 1 million views tayo. Right? Like, share, subscribe. Kita-kita tayo sa susunod na vlog. Yeah! Honda Click 125.